Nagsisimula ang anime sa isang haring nagngangalang Ingles ng Silver Kingdom na nakahiga sa kanyang higaan na malapit ng mamatay. Napapaligiran siya ng kanyang mga mahal sa buhay at mga opisyal. Bago siya umakyat sa kabilang buhay, dinalaw siya ni Goddess Alistia. Matapos ang lahat ng magagandang bagay na nagawa ni Ingles para sa kanyang mga tao, inalok siya ni Alistia na hilingin ang anumang naisin niya. Nais ni Ingles na nais niyang maipanganak muli, ngunit sa pagkakataong ito ay gusto niyang mabuhay para sa kanyang sarili kaysa sa iba, kung saan may in love ulit siya sa espada niya at ma-master ito. Pinagbigyan ng Diyosa ang kanyang hiling. Sa ibang mundo, habang isinilang na muli ang hari, tinatanggap siya ng kanyang mga bagong magulang, sina Serena at Luke. Katulad ng dati niyang buhay, sa pagkakataong ito ay pinangalanan din siyang Ingles. Gayunpaman, sa halip na ipinanganak bilang isang lalaki, si Ingles ay ipinanganak bilang isang babae. Ito ay lubhang nakakabigla sa kanya. Si Ingles ay pinagpala ni Alistia na kayang manipulahin ang Aether, hindi katulad ng ibang tao sa mundong ito. Lahat ng bagay sa mundong ito ay binubuo ng Aether, kaya ang makakakontrol sa Aether ay kayang kontrolin ang anumang bagay na umiiral. Habang sinusubukang manipulahin ni Ingles ang Aether, nakita ni Serena na lumulutang siya. Nagulat siya pero naniniwala siyang nagkakamali lang siya. Dinala ni Serena si Ingles sa isang mas ligtas na lugar, dahil ang isang Magicite na halimaw ay nagwawala. Nang marinig na malakas ang halimaw na ito, excited na si Ingles at gustong labanan ito. Dinala sila ng nakatatandang kapatid ni Serena na si Irina sa kanyang lugar. Doon nakita ni Ingles ang kanyang 8 taong gulang na pinsan, si Rafael, at si Refina, na kasing edad niya. Mula doon habang nakikita niya ang Magicite Beast sa bintana, nangangati si Ingles na labanan ito. Habang nag-uusap sila, biglang pumasok ang isang Magicite Beast sa kanilang tahanan. Si Irina na may hawak kay Refina ay natapon sa impact. Ibinigay ni Serena sina Ingles at Refina kay Rafael. Sinabi niya sa kanya na kunin sila at tumakas. Siya ay nagpatuloy upang labanan ang Magicite Beast. Inilagay ni Rafael sina Ingles at Refina sa likod ng mga upuan at tinulungan si Serena. Dahil kahit nakakatanggap pa lang ng kanyang rune ay nakakahiya kung iiwan niya ang kanyang tiyahin na lumalaban sa Magicite Beast. Ngunit sa kasamaang palad, pareho silang pinabagsak ng Magicite Beast. Nang makitang walang malay ang lahat, pumunta si Ingles sa harap ng Magicite Beast. Bago gumawa ng anuman ang halimaw, ginagamit ni Ingles ang Aether Strike. Ang kapangyarihan ng Aether Strike ay napakalaki, na sa isang atake lang ay natunaw ang Magicite Beast. Hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay dahil napagod siya sa paggamit nito. 5 taon na ang lumipas mula noon. Sina Ingles at Refina ay nasasaksihan ang swordsmanship ni Rafael laban sa Knights. Nalaman natin na si Rafael ang pangalawa sa pinakamalakas na eskrimador, habang si Luke na kapitan ng mga kabalyero ang pinakamalakas. Si Rambok, isang merchant, ang bumisita at ipinakilala ang kanyang anak na si Raul kay Luke. Pumunta sila dito upang magkaroon ng sparring laban sa mga kabalyero. Nang madali, natalo ni Raul ang mga kabalyero, at naawa sila sa pagiging mahina nila. Napansin ni Ingles na nandaraya si Raul. Gumagamit siya ng magic laban sa Knights para pabagalin sila. Ang magic ay parang sub-compound ng Aether. Dahil ang kakayahan na maramdaman ng mahika sa mundong ito ay napakabihira, ang mga kabalyero kasama si Luke ay walang nakitang anuman. Ang susunod na makikipaglaban kay Raul ay si Rafael. Bago siya pumasok sa labanan, sinabihan siya ni Ingles na huwag tumingin sa mga mata ni Raul. At nang hindi inilalantad ang totoong dahilan, sinabihan siya na gumagamit siya ng ilang uri ng panlilinlang. Sumang-ayon si Rafael at lumaban sa kanya. Noong una, nangingibabaw siya ngunit dahil sa isang pagkakamali, natalo siya sa laban. Upang mapanatili ang dignidad ng mga kabalyero at ng kanyang ama, si Ingles ay sumulong at hinamon si Raul sa isang tunggalian. Tumawa si Raul at sinabihan siyang maglaro na lang ng kanyang mga manika. Ibinubulong sa kanya ni Ingles na alam niya kung ano ang ginagawa niya. At kung hindi niya tatanggapin ang tunggalian ay sasabihin niya sa lahat. Nagalit si Raul at tinanggap ang kanyang hamon. Sinabi ni Luke sa kanyang anak na huwag maging padalos-dalos at umatras sa laban. Bina-blackmail ni Ingles si Luke na kung hindi niya hahayaang lumaban siya, sasabihin niya sa ina niya na bumili siya ng bagong klorera nang hindi sinasabi sa kanya. Matapos marinig ito ay masayang binitawan siya ni Luke. Habang naghahanda silang lumaban, ginamit ni Raul ang kanyang mahika para pabagalin si Ingles. Ngunit sa kakayahan na manipulahin ang Aether, madali niyang na-disperse ang magic. Sa pamamagitan nito ay hindi nagawang makatama ni Raul sa kanya. Si Ingles na nakapikit ay madaling natalo siya. Si Luke bilang isang mapagmataas na ama ay nalulugod na ang isang mahimala ay ipinanganak sa pamilya. Pagkaraan ng 1 taon, sa 6 na taong gulang, parehong sina Ingles at Refina ay pumunta sa simbahan upang tanggapin ang kanilang mga rune. Ang mga rune ay isang marka na natatanggap ng isang tao upang maging isang kabalyero at nagtataglay ng isang artifact. Ang mga rune ay inuri sa espesyal, mataas, gitna, at mababang klase.
Kapag mas mataas ang klase, mas mataas na antas ng mga artifact na maaaring taglayin ng tao. Ang unang nakakuha ng rune ay si Refina. Nakatanggap siya ng isang high-class rune, kaya ang lahat ay masaya. Sunod naman ay si Ingles. Ang lahat ay may napakataas na inaasahan mula sa kanya at naniniwala na makakatanggap siya ng isang special class na rune. Pero sa totoo lang, ayaw ni Ingles. Dahil kung mas mataas ang klase ay mapapatali siya sa kastilyo at mawawala ng kalayaan, na hindi niya gusto sa buhay na ito. Ipinasok ni Ingles ang kanyang kamay sa loob ng kahon at inilabas iyon. Nagulat ang lahat dahil walang natanggap na klase ng rune si Ingles. Nagulat ang lahat at nagtaka kung paano ito posible, dahil ang rune ay batay sa magic na taglay ng isang individual. Pinutol ni Ingles ang daloy ng kanyang mahika gamit ang kanyang kakayahang manipulahin ang Aether at sa makatuwid ay walang natatanggap. Ngayon, siya ay hindi kailangan na magtrabaho bilang isang kabalyero at maaaring makabisado ang kanyang espada nang walang anumang mga paghihigpit. Pagkalipas ng 6 na taon, lahat ay tumatakbo pabalik sa kanilang mga tahanan habang nangyayari ang Prism Flow. Ang Prism Flow ay parang ulan, ngunit may kakayahang ibahin ang anyo ng sinumang nilalang, maliban sa mga tao na maging isang Magicite Beast. Sa maraming Magicite Beast, kakaunti lang ang nagiging Prismer. Ang mga Magicite Beast na ito ay kilala rin bilang King of Rainbow, dahil sa kanilang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan upang sirain ang isang buong bansa. Si Ingles na 12 taong gulang, matapos malaman ang tungkol sa Prismer ay labis na nasasabik at nais na labanan ang mga ito sa lalong madaling panahon. Habang lumalakas ang ulan, sina Ingles at Refina ay nasaksihan ang Highland. Ang Highland ay isang lugar kung saan nakatira ang mga Highlander. Dito nililikha ang mga artifact at ang kahon na tumutukoy sa rune ng isang individual. Ipinagpapalit ng mga Highlander ang mga ito mula sa mga Lowlanders bilang kapalit ng pera at pagkain. Sa gabi ay naghahanda silang dalawa para sa handaan. Ngayong gabi isang Highlander ang darating upang siyasatin ang mababang lupain. Ipinakilala sila ng ama ni Refina kay Lord Shiani, at kaibigan ni Rafael na si Leon. Si Leon ay tulad ni Rafael na isang banal na kabalyero. Sinabi sa kanila ni Leon na sa kasamaang palad, hindi dadalo si Rafael sa handaan dahil abala siya sa pagkumpleto ng mahahalagang misyon. Sa lalong madaling panahon ay lumitaw ang isang hindi inaasahang bisita, si Raul. Siya na ngayon ang ambassador ng Highlander. Laking gulat ni Ingles nang makita siya at nagtanong kung paano naging Highlander ang isang mababang tulad niya. Sumagot si Raul na sa pamamagitan ng pagbabayad ng sapat na pera sa mga Highlander ay naabot niya ang antas ng isang Highlander. Nakatitig ng may pagnanasa kay Ingles, sinabi nito sa kanya, lumaki ka na ng husto Ingles, mas maganda kung may iba pang ekstrang kasama ka. Pinutol ni Leon ang kanilang pag-uusap at sinabihan sina Ingles at Refina na may gusto siyang ipakilala sa kanila. Dinala niya sila sa labas, at ipinakilala sila kay Ares, isang Hero Menace, na mas malakas pa sa mga Holy Knight. Habang ipinakilala sila ni Leon kay Ares, nang biglaan ay sinampal niya ito at sinabing, hangal ka, itigil mo ito. At umalis na siya. Parehong nabigla sina Ingles at Refina sa nangyari. Biglang may sumigaw mula sa loob. Pagpasok nila ay nasaksihan nila ang sunog na katawan ni Lord Shiani na nakahandusay sa sahig. Si Raul ang nagsunog sa kanya matapos siyang pigilan ni Shiani sa panghaharas sa isang babae. Pinagbantaan ni Raul si Duke Bilford at sinabing, sabihin mo na lang sa iba na namatay siya dahil sa isang sakit. At kung iba ang sasabihin mo, alam mo kung ano ang mangyayari. Ngayon bilang parusa sa hindi paggalang sa isang Highlander, sinabihan ni Raul ang babae mula kanina na pumunta sa kanyang lugar at maging libangan niya sa gabi. Pumasok si Ingles at sinabi kay Raul na imbes na ang babaeng yun, ay kunin na lang siya sa halip, dahil siya naman talaga ang gustong gantihan ni Raul. Masayang sumang-ayon si Raul at sinabihan siyang pumuntang mag-isa sa tinutuluyan niyang villa. Sa pag-alis ni Raul, sinabi niya sa kanyang sarili na sisiguraduhin niyang mapapaluhod siya ng perpekto. Si Ingles gaya ng ipinangako ay pumunta sa kanyang villa, ngunit siya ay hinarang ni Ares. Sinabihan niya si Ingles na bumalik sa kanyang tahanan dahil nasa panganib ang kanyang buhay. Tumanggi si Ingles na bumalik. Dahil dito, nadismaya si Ares at sinabi sa kanya na aatakehin siya. Natuwa si Ingles matapos itong marinig. Isinasaalang-alang na walang rune si Ingles, sinubukan ni Ares na limitahan ang kanyang kapangyarihan. Ngunit habang nagpapatuloy ang laban, napagtanto niya na si Ingles ay hindi isang mahinang babae, mayroon siyang sapat na kapangyarihan upang labanan siya. Kaya, tumigil si Ares sa pag-atake at sinabihan si Ingles na maaari siyang pumasok sa loob ng villa, dahil kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit biglang mula sa kung saan ay tinamaan ng kidlat si Ares. Alam niyang si Leon iyon at sinabihan siyang magpakita ng sarili. Pumunta si Leon dito para patayin si Raul. Pagkatapos ng ginawa niya kay Lord Shiani, gusto niyang patayin ang Highlanders. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa isang anti-Highland guerrilla organization, ang Steel Blood Front, na pumapatay sa mga Highlander at dinadala ang kanilang teknolohiya sa mas mababang lupain. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang umasa sa kanila ang mga Lowland para sa kanilang kaligtasan.
Tinanong ni Ares kung nagpasya siyang ipagkanulo sila. Dahil bilang Hieromenus at Holy Knight, tungkulin nilang bantayan ang Highlanders. Sumagot si Leon, well, parang ganoon na nga. At ito ang dahilan kung bakit niya inatake siya. Napagtanto kung gaano kalakas si Leon, pumanig si Ingles kay Ares para lang makalaban niya ito. Inilabas ni Leon ang kanyang mga lightning beast at inatake sila. Sinabi ni Ares kay Ingles na mag-ingat sa mga lightning beast dahil sumasabog sila pagkatapos na masira. Binalot lang ni Ingles ang sarili ng Aether at sinisira sila ng kanyang mga suntok. Parehong hindi makapaniwala sina Ares at Leon sa kanilang nakikita. Biglang tumalon si Refina mula sa bintana kasama ang isang Magicite Beast na sumusunod sa kanya. Habang si Refina ay malapit ng matamaan ng Magicite Beast, tumakbo si Ingles ng mabilis hanggat maaari upang iligtas siya. Tinatanong niya kung bakit siya nandito. Nandito si Refina para maprotektahan niya si Ingles mula kay Raul. At nang umakyat siya sa itaas para tingnan, nakita niya si Raul na biglang nag-transform sa Magicite Beast na ito. Nagulat si Ingles, iniisip kung paano ito posible. Sinabi sa kanila ni Leon na siya ang nagbigay sa kanya ng dosis ng Prism Powder. Ito ay ang powder na natanggap niya pagkatapos niyang sumali sa Stillblood Front. At pagkatapos mag-transform sa Magicite Beast, wala nang paraan para ibalik siya. At hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang paliwanag ay umalis na si Leon. Hindi nagtagal ay dumating doon ang ama ni Refina kasama ang mga banal na kabalyero. Labis silang nagulat nang makita si Raul sa ganitong kalagayan. Kung lalabanan ni Ingles si Raul dito ay masisira rin ang lungsod. Kaya sinama niya si Ares at sinipa si Raul sa mas malayong lugar. Nagulat ang lahat na pareho nilang nagawang sipain si Raul ng ganoon kalayo. Sinabi sa kanila ni Ingles na ito ay ang lahat ng lakas ni Ares. Sinabi sa kanya ni Ares na walang paraan na mayroon siyang ganitong uri ng lakas. Tinakpan ni Ingles ang kanyang bibig at sinabihan siyang sumang-ayon na lang. Pagkatapos ay pumunta sila sa lugar kung nasaan si Raul. Tinanong niya si Ares kung ito ay isang prismer. Sagot ni Ares na hindi, ito ay tulad lang ng isang sanggol kung ihahambing sa isang prismer. Napagpasyahan ni Ingles na kung hindi niya kayang sirain ang halimaw na ito sa isang atake, ay hindi niya kayang labanan ang isang prismer. Pumunta siya sa harap ni Raul at ginamit ang Aether Strike. Sa isang hit lang ay tinutunaw niya si Raul. Dahil nangangailangan ito ng labis na lakas, napagod siya. Kinabukasan habang naghahanda si Ares na isumite ang ulat sa pangyayari kahapon, hiniling sa kanya ni Ingles na sabihin na si Ares ang tumalo kay Raul. Pumayag naman si Ares. Bago siya umalis, tinanong ni Ingles kung bakit niya sinampal si Leon noong una silang magkita sa hardin. Sumagot si Ares na ito ay isang bagay na malalaman din nilang dalawa sa kalaunan, ngunit umaasa siyang sana ay hindi na lang, at umalis na siya. Pagkaraan ng 3 taon, sa edad na 15, parehong nagpasya sina Refina at Ingles na mag-enroll sa Knights Academy sa Royal Capital ng Cairo. Dahil walang rune si Ingles, maaari lang siyang maging squire ni Refina. Pagdating nila sa lungsod ng Nova, sinabihan sila ng may-ari ng restaurant tungkol sa misyon na ibinibigay sa mga kabalyero. Ngunit bago ito, kailangan nilang pumasa sa pagsusulit. Pareho silang madaling nakapasa sa pagsusulit at kalaunan ay naligo. Doon nila nakilala si Cyrene na isang Highlander at may-ari ng Nova. Pakiramdam ni Ingles, mula nang makarating sa lungsod na ito ay unti-unting sinisiksap sa lupa ang kanyang mahika. Tinanong niya si Cyrene tungkol dito, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya alam ang dahilan. Sinabi ni Cyrene sa kanila ang tungkol sa misyon. Ang ilang mga dating kabalyero ay nagdudulot ng kaguluhan sa mga mamamayan. Kaya't bago pa maalis sa kanyang kamay ang mga bagay-bagay ay gusto niyang alisin ang mga ito. Kinabukasan, kasama ang iba pang mga recruit na kabalyero ay pumunta sila sa lugar kung saan kasalukuyang naninirahan ang mga dating kabalyero. Ipinakilala tayo kay Hawker, na siyang pinuno at dating kapitan ng Knights. Habang napapalibutan sila ng maraming dating kabalyero, ginamit ni Refina ang kanyang pana para salakayin sila. Ngunit ang kanyang pag-atake ay na-neutralize ng isang babae. Matapos maramdaman ang kanyang lakas, naghinala si Ingles na ang babae ay isang Hieromenus tulad ni Ares. Habang nagsisimula ang labanan sa pagitan ng mga na-recruit na kabalyero at dating mga kabalyero, hinahamon ni Ingles ang Hieromenus, habang sina Refina at iba pa ay nakikipaglaban sa iba pang mga dating kabalyero. Ang pangalan ng Hieromenus ay Sistia Rouge. Si Sistia ay hindi payag na labanan si Ingles dahil siya ay walang rune. Kaya para patunayan ang kanyang mga kakayahan, ginawang mana ni Ingles ang Aether. Ang masaksihan ang ganoong napakalaking halaga ng mana, nagulat si Sistia. Ngayon ay handa na siyang labanan siya, ngunit bago sila magsimula ay sinabihan niya si Ingles na bumunot ng kanyang espada. Dahil marupok ang kanyang espada, tumanggi si Ingles na gawin iyon, at tiniyak kay Sistia na sapat na ang kanyang mga kamay. Mabilis na itinulak ni Sistia ang kanyang sibat patungo kay Ingles, ngunit sa kanyang pagtataka, madaling naiwasan sila ni Ingles. Sinuntok ni Ingles si Sistia at pinalipad ito sa loob ng gusali.
Napagtanto kung gaano siya kalakas, tinanong ni Sistia si Ingles, bakit niya tinutulungan ang mga Highlander sa pagsakop sa lupaing ito. Sumagot si Ingles, tinutulungan niya si Cyrene dahil nawalan siya ng pera pagkatapos kumain ng sobra, at para mabayaran ang kakulangan ng pera na itinutulong niya. Nadidismaya si Sistia sa katarungan ni Ingles. Ginagamit niya ang kanyang sibat para ilipat ito sa space at tinamaan si Ingles. Ito ay sobrang hindi inaasahan na hindi nakaiwas si Ingles, ngunit doon pa lang siya unang tinamaan ni Sistia. Dahil sa lalong madaling panahon, si Ingles ay gumagamit ng Aether upang harangan ang mga pag-atake ni Sistia at madaling talunin siya. Natatakot mahuli si Sistia dahil may isang taong kinatatakutan niya. Matapos talunin ang iba pang mga dating kabalyero, sinabi ni Rufina kay Ingles ang tungkol dito. Gayunpaman, gamit ang pagkakataong ito ay ginawang bihag ni Sistia si Rufina. Hinihiling niya kay Ingles na palayain siya, pagkatapos ay pakakawalan niya si Rufina. Sinabi sa kanya ni Ingles na siya ay malaya. Ngunit bago umalis si Sistia, sinabi sa kanya ni Ingles na maaari niyang labanan siya kung kailan niya gusto, at kung matalo siya, maaari pa siyang umalis ng walang anumang problema. Gayunpaman, kung maglakas loob siyang hawakan si Rufina, walang awang sisirain siya ni Ingles. Nang maglaon, ipinakita ni Cyrene ang kanyang pasasalamat kina Rufina at Ingles sa pagtulong sa kanya. Dinala niya sila sa basement at ipinakita sa kanya ang isang magic circle na sumisipsip ng mana ng mga tao. At pagkatapos maabot ang mga limitasyon nito, ito ay lulutang at magko-convert sa Highland. Gayunpaman, ang mga taong kasalukuyang nakatira ay kailangang umalis o maging mga alipin ng mga Highlander. Dahil Highlander din si Cyrene, tinanong ni Rufina ang dahilan kung bakit niya ibinabahagi ang sikretong ito. Bilang isang Panginoong may lupa, nais ni Cyrene na mabuti para sa kanyang mga tao at handa pa siyang lumaban sa mga Highlander. Ngunit para dito kailangan niya ng tulong. Matapos ang malalim na pag-iisip, pareho silang pumayag na magtiwala at tumulong kay Cyrene sa digmaang ito. Sa gabi, medyo nahihilo si Cyrene, kaya siya ay lumabas at biglang naging isang Magicite Beast. Ang lahat kasama sina Ingles at Rufina ay inalerto at pumunta upang suriin ang sitwasyon. Doon, nang makita nila ang marka sa Magicite Beast, napagtanto nila na ito ay si Cyrene. Nagtataka si Ingles, sino kaya ang nagbigay sa kanya ng Prism Powder. Lumabas ang isang babae na kanina pa naghain sa kanila ng tsaa at ipinakita ang kanyang kaligayahan tungkol sa pagiging Magicite Beast ni Cyrene. Ang kanyang anak ay pinatay sa pamamagitan ng mga kamay ng Highlanders, at upang ipaghiganti siya, kumuha siya ng Prism Powder mula sa Steel Blood Front at inihalo ito sa tsaa ni Cyrene. Nagpaputok si Cyrene ng pulang beam patungo sa kanya na nagresulta sa agarang kamatayan. Sinabi ni Ingles sa gwardya na i-escort ang mga tao palabas ng lungsod, habang haharapin nila si Cyrene. Biglang tinusok ng sibat ang kanang balikat ni Cyrene at lumitaw si Sistia. Binalaan ni Ingles si Sistia na huwag saktan si Cyrene. Isang misteryosong lalaki ang gumagawa ng kanyang pagpapakita. Nagulat si Ingles dahil hindi niya ma-detect ang presensya nito. Ipinakilala ng misteryosong lalaki ang kanyang sarili bilang pinuno ng Steel Blood Front at walang pangalan. Binalaan niya si Ingles na huwag makialam sa kanyang trabaho at sinabihan siyang lumayo. Ayaw ni Ingles na masaktan si Cyrene, kaya nang sumubok ulit si Sistia na umatake, sinubukan siyang suntukin ni Ingles gamit ang Aether. Ngunit nagulat siya na hinarang ito ng pinuno. Kailanman sa buhay na ito, walang nakaharang sa Aether Fist ni Ingles. Nasasabik siyang malaman na may mga taong may ganitong uri ng lakas. Sinabihan ni Ingles ang pinuno na huwag atakihin si Cyrene, dahil may ideya siya na makapagliligtas kay Cyrene. Sumang-ayon ang pinuno sa kondisyon na aalis si Ingles sa lungsod na ito anuman ang maging resulta. Habang gusto niyang kanselahin ang Magic Circle, sumang-ayon din si Ingles. Binago niya ang Aether sa mana at pinagyelo si Cyrene. Pagkatapos ay gumamit ang pinuno ng Aether para bawasan ang laki ni Cyrene para madali siyang madala ni Ingles. Namangha si Ingles nang makita ang ibang tao na gumagamit ng Aether, dahil ang Aether ay isang bagay na natatanggap lamang mula sa mga Diyos. Iniisip niya kung ang pinuno ay katulad niya o ang Diyos mismo. Sinabi ng pinuno kay Ingles na si Cyrene ay hindi na makakabalik at hindi na magwawala. Gaya ng ipinangako, umalis si Ingles sa lungsod kinabukasan. At nakita natin, ang bagong itsura ni Cyrene pagkatapos matunaw ang yelo. Ang isang selyadong prismer ay iniingatan sa loob ng isang cathedral. Tuwang-tuwa si Ingles na makita ang kanyang unang prismer. Gusto niya itong labanan. Pumasok ang isang gwardya at binalaan sina Ingles at Rufina tungkol sa maraming Magicite Beast na nanggagalaiti sa lungsod. Kaya para sa kanilang kaligtasan, kailangan nilang manatili dito. Nasasabik si Ingles na hindi pinansin ang gwardya, mabilis na lumabas upang labanan sila. Sa kanyang paglalakbay, si Ingles ay malapit ng atakihin ng isang Magicite Beast. Gayunpaman, dumating ang isang batang babae na may espada at tinalo ang halimaw. Napansin ni Ingles na may high-class rune ang babae tulad ni Rufina. Binalaan ng dalaga si Ingles na tumakas, dahil baka makasama ito para sa tao na walang rune.
Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, ipinakita ni Ingles ang kanyang lakas. Nagulat siya na masaksihan ang ganoong lakas mula sa isang walang rune. Humanga ang dalaga at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Leonie Ova. Sa palagay ni Ingles ay narinig na niya ang pangalang ito ngunit hindi niya ito maalala. Sama-sama, mabilis nilang pinupuksa ang mga natitirang Magicite Beast. Dumating din si Rufina para tulungan sila, at nakilala niya din si Leonie. Matapos makita ang mga Magicite Beast na kanilang natalo, dumating ang isang kabalyero at para sa kanilang pagsisikap ay nag-alok sa kanila ng gantimpala. Gayunpaman, si Rufina at Ingles lamang ang makakakuha nito, dahil hindi nila ito binibigay sa mga taong kamag-anak ng mga traidor. Hindi alam ang dahilan, tinanong ni Ingles ang kabalyero. Sinabi niya, ang babaeng ito ay kapatid ng dating banal na kabalyero na si Leon Otha, na nagtaksil sa bansa at tumakas. Pinatay niya ang isang Highlander at isang Inspector ilang taon na ang nakalilipas. Noon napagtanto ni Ingles kung bakit parang narinig na niya ang pangalan noon. Ngunit tila mali ang mga hatol na ipinataw kay Leon. Narinig ni Rafael, na ngayon ay 23 taong gulang na, ang sinasabi ng kabalyero tungkol kay Leonie. Sinabi niya sa kanya na huwag magsabi ng anumang masama tungkol sa kanya at pahalagahan ang kanyang pagsusumikap sa pagtalo sa mga Magicite Beast. Si Rufina, na nakita ang kanyang kapatid pagkatapos ng mahabang panahon, ay niyakap siya ng napakahigpit. Binati din siya ni Ingles. Nang makita kung gaano kaganda ang paglaki ni Ingles, pinuri siya ni Rafael. Ang kanyang kasamahan pagkatapos na sumaksi sa unang pagkakataon na pinuri ni Rafael ang isang babae, ay nagsimula ng panunukso sa kanya. Kahit na maraming mga batang babae ang nakasama na niya, hindi niya ito pinuri. Siya ay makikilala natin, ang kasamahan ni Rafael, si Ripple, ay isang hero menace tulad ni Ares. Habang kumakain, ikinwento ni na Ingles at Rufina kay Rafael ang nangyari sa lungsod ng Nova at tungkol kay Cyrene. Matapos ipagkanulo ni Leon ang bansa, nagpa siya si Leonie na maging isang banal na kabalyero upang mahuli siya. At para doon, tulad ni na Ingles at Rufina, dadalo siya sa Royal Knights Academy sa kabisera ng lungsod. Ang bawat isa ay nakasaksi sa selyadong prisoner na inalis mula sa cathedral, dahil naniniwala sila na ang dahilan kung bakit maraming Magicite Beast ang umaatake sa lungsod na ito ay dahil dito. Sa capital city, nakarating na silang tatlo at nag-aaral sa academy. Sa unang araw, tinanggap sila ni Prinsipe Wine at ipinaalam sa kanila kung gaano sila kahalaga para sa bansang ito. Pagkatapos ng prinsipe, si Miliera, ang punong guro ng akademya ang nagbibigay ng talumpati. Napansin ni Ingles na ang prinsipal ay nagtataglay ng isang espesyal na klase ng rune tulad ni Rafael. Ibig sabihin malakas siya para maging Holy Knight. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sinisimulan ng prinsipal ang orientation. Gamit ang kanyang special artifact class, lumikha siya ng isang gravity field. Lahat ay nahihirapang tumayo. Ang punong guro ay nag-spawn ng 3 halimaw. Kung maiiwasan ng mga mag-aaral na maalis sa loob ng 10 minuto, makakakuha sila ng libreng pagkain para sa buong buwan. Si Ingles at Rufina ay na-hype up na. Sinimulan na ng prinsipal ang pagsasanay. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang segundo ay inihagis ni Ingles ang bawat isang halimaw. Nagulat ang prinsipal. Sa pag-aakalang ito ay isang swerte lamang, sinabi niya sa lahat na ito ay isang demonstrasyon pa lamang, at nag-spawn ng 3 pa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay itinapon din sila ni Ingles. Ngayon, nag-aalala ang prinsipal. Dahil kung patuloy silang itatapon ni Ingles, ang akademya ay kailangang magbigay ng libreng pagkain sa bawat estudyante. Kaya pumunta siya kay Ingles at sinabihan siyang huwag sirain ang mga ito. At bilang kapalit, maaari siyang magkaroon ng libreng pagkain sa loob ng 3 buwan sa halip. Sumang-ayon si Ingles ngunit bilang kapalit, makakakuha din ng libreng pagkain sina Rufina at Leonie. Pumayag naman ang prinsipal. Sa lalong madaling panahon, ang bawat mag-aaral ay nagsisimulang itapon ng mga halimaw, habang si Ingles na lang ang natitira. Ang lahat sa tabi ng punong guro ay humanga nang makita ang isang walang rune na babae na napakalakas. Pagkatapos kumain ng pagkain, papunta na sila Ingles at Rufina sa kanilang mga kwarto. Naasar ang isang estudyante at sinabihan ng prinsipal na palitan ang kanyang kasama. Hindi siya maaaring gumugol ng 1 segundo sa isang batang babae na ang kapatid ay nagtaksil sa bansa. Hindi nasisiyahan si Rufina na marinig ito laban kay Leonie. Siya at si Ingles ay dumating upang iligtas si Leonie. Sinabi nila sa batang babae, na hindi makatarungan at retuhin ang taong tulad nito, na nagligtas sa lungsod mula sa napakaraming mga Magicite Beast. Sinabi nila sa prinsipal na si Leonie ay mananatili sa kanilang silid mula ngayon. Kinagabihan, naging emosyonal si Leonie at nagpapasalamat sa kanila sa pananatili sa tabi niya. Kinabukasan ng umaga, nagulat ang lahat nang makita kung gaano karami ang kinakain ni na Ingles at Rufina. Isang batang lalaki at babae na kararating lang, na bigla rin nang makita ito. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang rati mula sa programa ng Escudero, at pram mula sa programa ng Kabalyero. Galing sila sa Alucard, ibang bansa.
Parang medyo nagseselos si Pram dahil kinakausap sila ni Ratty. Pagkatapos ng almusal, si Margos, ang kanilang practical instructor, ay ipinakilala ang kanyang sarili, at sinabihan sila na ngayon ay tuturuan silang magpalipad ng flying gear. Inutusan niya ang lahat na sundan siya sa flying gear dock. Gayunpaman, siya ay masyadong mabilis. Nagsisimulang tumakbo ang lahat ng mas mabilis hanggat maaari. Iniisip ni Ingles na magiging boring na tumakbo ng normal. Kaya nagpasya siyang gamitin ang gravity field sa kanya, na ginamit ng principal kahapon. Sa ganitong paraan, magiging mas mahirap para sa kanya. Sa kabila nito, madali niyang nilalagpasan ang lahat. Pati yung instructor. Gulat na gulat ang lahat. Nang makita kung gaano kabilis si Ingles, humanga ang instructor. Pagdating nila sa flying gear dock, sumakay sila sa flying gear at nagsimulang sundin ang mga tagubilin. Makalipas ang ilang minuto, madaling lumipad si Ingles kasama sina Rufina at Leonay sa kanyang likuran. Gayunpaman, nagsimulang tumawa si Ratty dahil mas mabilis siya kaysa kay Ingles sa pagpapalipad nito. Medyo naasar si Ingles at gumamit ng magic. Gamit ito, madali siyang nalagpasan. Sinabi ni Ingles kay Ratty na ayaw niyang natatalo. Kumanga si Ratty nang makita kung gaano kaganda at kahanga-hanga si Ingles. Natulala na lang si Margos nang makita kung gaano karaming mga interesanteng estudyante ang dumating sa pagkakataong ito. Pinagalitan siya ni Pram dahil sa pagsasabi sa ibang babae na maganda kaysa sabihin ito sa kanya. Para sa huling klase, may lecture sila. At pagkatapos ng lahat ng mga klase, inanunsyo ng punong guro na ilang estudyante ang napili para sa isang espesyal na pagsusulit. Sila ay sina Rufina, Liselot, Leonay, at Pram mula sa programa ng Knights, at si Ingles mula sa programang Squire. Ang bawat mag-aaral ay humanga dahil para mapili para sa isang espesyal na pagsusulit, kailangan mong magkaroon ng hindi kapani-paniwalang potensyal. Pinaliwanagan sila ng principal, iti-teleport sila sa isang espesyal na lugar na tinatawag na Labyrinth of Trials. Doon ay kinakailangan nilang gamitin ang kanilang pisikal at mental na lakas upang makumpleto ang pagsusulit. Habang nagsisimula ang oras, lahat sila ay pumasok sa pinto. Sa loob nito, nakikita ni Ingles ang bawat Magicite Beast at taong nakalaban niya hanggang ngayon. Ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang makakita ng mga alaala sa kanya bilang isang bata. At biglang nagsimula siyang makakita ng mga pangitain ng kanyang nakaraang buhay. Si Randall, ang tagapagmana ni Ingles at ang lalaking nakatakdang magmana ng kaharian pagkatapos ng kanyang kamatayan ay lumapit kay Ingles. Bigla niya itong inatake, gayunpaman, madali siyang natalo ni Ingles. Naiinip si Ingles, sa pag-iisip na ito na ba ang espesyal na pagsubok na kanilang pinag-uusapan. Pinasabog lang niya ang bubong. Doon niya nakita si Liselot, at nauunawaan na ang bawat palapag ay humahantong sa bawat kalahok. Nagulat si Liselot kung pinapayagan pa nga ba silang pasabugan ang bubong. Dahil walang mga tagubilin na huwag gawin ito, tinitiyak ni Ingles na magiging maayos ito. Tinanong niya si Ingles kung bakit galit si Rufina sa kanya. Sinabi ni Ingles sa kanya ang dahilan kung bakit galit si Rufina sa iyo ay dahil sa paraan ng pakikitungo mo kay Leonay. Hindi niya kayang makitang nasasaktan ang taong mahal niya. Tinanggap ni Liselot ang kanyang kasalanan na sumobra siya at nangako na hihingi ng tawad kay Leonay. Gamit ang kanyang gift, ibinuko ni Liselot ang kanyang mga pakpak at hawak si Ingles ay pumunta sa itaas na palapag. Doon ay nakita nila si Leonay na nasa kanyang hamon. Siya ay lumalaban sa kanyang pamilya at sinusubukang maghiganti sa kanyang kapatid. Gayunpaman, tutol ang kanyang ama at inatake si Leonay. Natigilan si Leonay, at bago siya matamaan, sinipa ni Ingles ang kanyang ama at iniligtas siya. Hindi nagtagal ay nawala ang kanyang pamilya. Humihingi ng paumanhin si Liselot para sa kanyang bastos na pag-uugali. Pinatawad siya ni Leonay. Lumabas sila sa isang pinto na nakita nila habang lumilipad. Nagulat ang principal nang makita silang lahat na magkasama. Dahil nakarating sila bago ang takdang oras, pumasa silang tatlo. Nakapasa din si Rufina. Gayunpaman, si Pram lang ang nabigo. Humingi ng paumanhin si Liselot kay Rufina at hiniling kay Leonay na bumalik sa kanyang silid. Sa gabi, kasama ang lahat ng kanyang mga gamit, pumunta si Leonay sa kanyang silid. Nagsisimula silang lahat ng maayos. Kinabukasan, sinabi ng principal kina Ingles at Rufina na imbitado sila sa isang party sa kahilingan ni Rafael. Ito ay upang ipagdiwang ang appointment ng isang bagong Highlander emissary. Sa tabi nila, sasali si Liselot dahil naruroon ang kanyang ama, na siyang chancellor. At sa kahilingan ni Liselot, imbitado rin si Leonay. Sa bayan sa harap ng tindahan, inaalerto ang lahat tungkol sa maraming Magicite Beast na umaatake. Sa pagdating nila ay natalo na silang lahat ni Eris. Ang mga Magicite Beast na ito ay demi-human, na nakipag-ugnayan sa Prism Flow. Si Ripple ay isa ring demi-human, ngunit dahil isa siyang Hero Menace, sa ngayon, ayos lang siya. Makalipas ang isang linggo, sa gabi, handa na ang lahat. Nang makita kung gaano kaganda si Ingles, pinupuri siya ng lahat. Maging siya ay humahanga sa hitsura niya.
Hindi pa kumakain sina Ingles at Rufino mula umaga sa pag-asang makakain nila ang lahat ng masasarap na pagkain sa party. Pagdating doon ay sinalubong sila ni Rafael. Natulala siya nang makita kung gaano kaganda ang hitsura ni Ingles. Papuri niya sa kanya. Nang makitang gutom na gutom ang mga kapatid na babae, agad silang pumasok sa loob. Habang nagsisimula silang kumain, maraming Magicite Beast ang lumitaw. Gulat na gulat ang lahat. Habang si Ingles ay malapit ng matamaan ng isa sa mga beast, si Rafael ay mabilis na lumapit sa kanya at sa kanyang nakakabaliw na bilis, natalo ang mga halimaw. Humanga si Ingles nang makita kung gaano siya kalakas at kabilis. Tuwang-tuwang pinuntahan siya ni Ingles at hiniling na magkaroon siya ng tunggalian mamaya, nang walang pagpipigil. Ayaw ni Rafael na saktan si Ingles ngunit pumayag na magkaroon ng practice fight. Hindi masyadong nasisiyahan si Ingles na malaman na hindi siya lalaban ng buong lakas. Dumating ang punong guro at sinabihan si Rafael na tulungan si Prince Wine at ang Highlander Emissary, habang hinahawakan ng mga babae ang mga Magicite Beast. Kinukuha ng lahat ang kanilang mga artifact at nilalabanan ang mga halimaw. Ayaw na guluhin ni Ingles ang kanyang damit kaya gumagamit siya ng pangmalayo ang pag-atake. Nagulat ang lahat nang makitang madali niyang ginagawa ito. Pagkatapos suriin ang kanyang ama, dumating si Lizelot at sinabi sa kanila ang tungkol sa kakaibang pagkilos ni Ripple. Nang makarating sila doon, laking gulat nila nang makita si Ripple na napapalibutan ng isang misteryosong magic field. Ipinaliwanag ni Ares na biglang nawalan ng malay si Ripple at nabalot ng isang magic field, at sa lalong madaling panahon pagkatapos ay ang mga Magicite Beast ay lumitaw. Tinanong ni Prince Wine si Theodore, ang Highlander Emissary, kung may alam ba siya tungkol dito. Sinasabi niya na ito ay isang posibilidad, ang hierarchy ay kasangkot. Nalaman natin na ang Higher Land ay nahahati sa dalawang faction. Ang isa ay ang Grand Duchy, na nakikipagkalakalan ng mga artifact, flying gear, at iba pang teknolohiya sa Lower Land. At ang pangalawa ay ang hierarchy, sila ay laban sa ideya na ibahagi ang kanilang teknolohiya sa atin. Ang parehong mga faction ay nagpapadala ng hero menace sa bawat bansa upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan. At dahil si Ripple ay nilikha ng hierarchy, naniniwala si Theodore na hindi na nila siya gusto at sinisira siya mula sa loob. Matapos malaman ang mga pangalan ni na Ingles at Rufina, pinasalamatan sila ni Theodore sa pagligtas sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Pareho silang nagulat nang malaman na kapatid niya si Cyrene. Nangako si Theodore na ibabalik ang kanyang kapatid sa kanyang orihinal na estado. Ngunit nang subukan niyang kunin si Cyrene, kinagat niya ang daliri nito. Galit si Cyrene nang makita ang kapatid at bumalik sa loob ng mga melon ni Ingles. Inaabisuhan sila ng punong guro tungkol sa paggising ni Ripple. Humingi ng tawad si Ripple sa nangyari. Hinihiling niya kay Wine na sirain siya kung sakaling patuloy na mangyari ang mga bagay na ito. Tumanggi si Wine dahil napakahalaga ni Ripple para sa depensa ng bansang ito. Iminungkahi ni Ingles na hayaan ni Prinsipe Wine si Ripple na manatili sa Akademya ng Kabalyero hanggang sa makahanap ng lunas. Hindi sumang-ayon si Rafael dahil nasa sentro ng lungsod ang akademya. At kung ang mga Magicite Beast ay makatakas, ito ay magiging lubhang mapanganib. Sang-ayon si Theodore kay Ingles dahil doon sa ilalim ng proteksyon ng principal, magiging ligtas si Ripple at sa laboratorio ng akademya ay mahahanap nila ang lunas nito. Nagustuhan ni Prince Wine ang ideya at sumang-ayon. Kinabukasan ng umaga, lahat ay nagsasanay. Napapagod na ang lahat. Gayunpaman, si Ingles ay ganun pa rin ang kanyang sarili. Sa loob ng akademya, ipinakilala ng punong guro ang lahat kina Theodore at Ripple bilang kanilang mga panauhin. Ipinakilala tayo kay Silva, isang third-year student na nag-iisang nagtataglay ng special classroom sa akademya. Nang malaman ito, si Ingles ay nasa sabik at gustong makipaglaban sa kanya. Ang punong guro ay nagsasabi sa lahat na ang mga estudyanteng naruroon dito ay espesyal na pinili mula sa bawat baitang. At bawat koponan mula sa bawat baitang ay maghahalinhinan sa pagprotekta kay Ripple sa loob ng isang araw. Ang punong guro ay nagreregalo sa lahat ng mga espesyal na artifact na lumilikha ng isang barrier sa paligid ng Magicite Beast. Ito ay upang matiyak na ang pinsala ay nasa pinakamaliit. Nang subukang kunin ni Ingles ang isa sa mga ito, walang pakundangan na sinabi sa kanya ni Silva na ito ay walang kabuluhan dahil hindi ito magagamit ng isang walang runa squire na tulad niya. Nagalit si Rufina, ngunit pinakalma siya ni Ingles. Idinagdag pa ni Silva na hindi nila kailangan ng squire na magiging pabigat lang, at ng kapatid ng isang traidor. Matapos makinig sa sinabi ni Silva, iminumungkahi ni Ingles na makipaglaban siya sa kanya para magkaroon sila ng pagkakataong patunayan ang kanilang mga kakayahan. Tumawa lang si Silva at sinabing hindi na kailangan. Sa kabilang banda, pagkatapos makinig sa sinabi ni Silva tungkol sa hindi kailangan ng squire, si Yua, isang second-year student, ay sumusubok na umalis dahil isa rin siyang squire. Sinabihan ng punong guro si Yua na manatili dahil kailangan nila ang kanyang lakas. Nalaman natin na nagkaroon ng mock battle sina Yua at Silva, kung saan nanalo si Yua.
At pagkatapos nito, pareho silang nagsimulang hindi magkagusto sa isa't isa. Si Ripple na biglang nakaramdam ng sakit ay nawala ng malay. Napapaligiran siya ng parehong magic field. At bago lumitaw ang mga Magicite Beast, naglagay ang principal ng barrier. Habang nagsisimulang lumabas ang mga Magicite Beast, bago gumawa ng anuman ng mga third year, madali silang pinabagsak ni Ingles. Hindi makapaniwala ang mga third year kung gaano kalakas at kaganda ang isang walang rune na squire. Kinuha ni Silva ang kanyang artifact at binaril ang Magicite Beast. Tuwang-tuwa si Ingles na makakita ng artifact ng baril. Sinabihan ni Rufina si Yua na huwag magdamdam sa sinabi ni Silva at tulungan silang talunin ang mga halimaw. Habang tumatalon si Ingles para talunin ang isa, nagulat siya nang makitang mas mabilis si Yua kaysa sa kanya. Kahit na gumagamit si Ingles ng gravity field sa kanyang sarili, si Yua pa rin ang unang tumalo sa kanya. Si Ingles ay nasa sabik at hiniling kay Yua na magkaroon ng labanan pagkatapos nito. Ayaw ni Yua na ikumpara ang lakas niya sa iba, kaya tumanggi siya. Sa tulong ni Yua at Ingles, sa napakakaunting oras ay natalo ang lahat ng Magicite Beast. Nang maglaon, hiniling ni Ripple kay Ingles na kalabanan siya pagkatapos sabihin ng principal at ni Theodore na gusto nilang makita kung sino ang mananalo sa pagitan nila. Hindi na makapaghintay pa si Ingles, napakasaya niya. Binibigyan ni Theodore si Leone ng mas mahusay na artifact matapos makita kung gaano kalaking pinsala ang natanggap ng gusali kanina. Kaya gamit ito, ang pinsala ay magiging 0, dahil lilikha ito ng pocket space. Ngunit ito ay para lamang kay Leone dahil sa pagiging tugma nito sa kanyang rune. Ang isang tunggalian sa pagitan ni Ripple at Ingles ay magiging isang mahusay na paraan upang makita kung gaano ito kaepektibo. Kaya ginagamit ito ni Leone. Medyo mahirap sa una, pero nagtagumpay siyang gawin ito. Magsisimula na ang laban sa pagitan ni Ripple at Ingles. Buong lakas ay sumugod si Ingles kay Ripple, ngunit lahat ng kanyang mga pag-atake ay iniiwasan. Umatras si Ripple at naglabas ng baril dahil hindi siya close-range fighter. Habang binabaril siya ni Ripple, pinalihis ito ni Ingles gamit ang kanyang ice sword. Ngunit aksidenteng napunta ang isa sa mga putok kay Rufina. Buti na lang at may harang ang principal, ligtas sila. Naglabas ng isa pang baril si Ripple at nagsimulang bumaril. Halos hindi ito maiwasan ni Ingles, kaya pinalihis niya ang mga bala kay Ripple. Sa sandaling mawala ng balanse si Ripple, sinusugod siya ni Ingles at pinalipad siya. Nang tatamaan na sana ni Ripple ang principal, napahinto siya ng barrier. Gayunpaman, ang barrier ay hinihigop niya. Sa pagtuklas na ito ay kakaiba, sinabi ni Theodore kay Ripple na subukang mag-absorb ng ibang artifact. Gayunpaman, nang sinubukan niyang i-absorb ang artifact ni Liselot, hindi niya magawa. Pagkatapos ay sinabihan ni Theodore ang principal na gawin din iyon. At nakakagulat sa pagkakataong ito, ang mana ay hinihigop. Napagpasyahan ni Theodore na si Ripple ay idinisenyo upang makuha lamang ang kapangyarihan ng isang espesyal na rune. At kapag ang isang tiyak na halaga ng mana ay na-absorb, ang mga Magicite Beast ay lumalabas. Maya-maya, bumagsak si Ripple at nawala ng malay habang napapaligiran siya ng magic field. Hindi na kayang humawak ni Leone, at bilang isang resulta, ang pocket space ay naglalaho. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang napakalaking Magicite Beast. Nawasak ang kalahati ng gusali, ngunit gayunpaman, nasa sabik si Ingles na labanan ito. Habang ang Magicite Beast ay magpapasabog ng mga sinag ng init, binalot ni Ingles ang sarili ng Aether at sinipa ito sa kalangitan. Nang malapit na itong lumapag, ang lahat ay nabigla nang makita si Yua sa ibaba nito at sinubukan siyang bigyan ng babala. Ngunit sa madaling paraan, pinutol ni Yua ang halimaw sa kalahati at nagpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. Lahat ay namangha nang makita kung gaano siya kahanga-hanga. Pagkatapos ay nagising si Ripple. Humihingi siya ng tawad at nagpapasalamat sa lahat. Hindi nagtagal, dumating sina Eris at Rafael na may dala-dalang balita. Ang Venefic, ang kanilang kalapit na bansa ay lumabag sa mga hangganan, at inutusan ni Prinsipe Wine na ibalik si Theodore sa kastilyo para sa kanyang kaligtasan. Pagkalipas ng 2 linggo, sa kanilang paglalakbay, sinabihan sila ng prinsipal na pumunta sa kanyang silid. Doon ay binigyan niya si Rufina ng isang pinahusay na artifact na may second gift na ginawa ni Theodore. Sa tabi ng kanyang makintab na mga arrow, ang second gift ay may kakayahang magpagaling. Tuwang-tuwa si Rufina. Biglang isang malaking pagsabog ang nangyari. Nang makarating ang lahat sa lokasyon, si Ripple ay walang malay. Ang mga third year ay nagsasabi na ang isang napakalaking Magicite Beast ay lumitaw ngunit nilabanan nila ito. Gayunpaman, sa proseso, si Silva ay malubhang nasugatan matapos niyang subukang protektahan si Narati at Pram mula sa pag-atake ng halimaw. Ginagamit ni Rufina ang kanyang bagong upgrade na artifact para pagalingin si Silva. Nang makitang nahihirapan si Rufina na panatilihin ito, tinulungan siya ni Ingles sa pamamagitan ng paglilipat ng ilan sa kanyang mana sa kanya. Kinabukasan, pagkatapos naganap na gumaling si Silva, pinasalamatan niya sina Ingles at Rufina.
Nakatanggap ang principal ng notice mula sa Royal Guard, na gusto nilang bumalik si Ripple para mapalitan nila siya ng bagong Hero Menace. Parehong galit sina Ingles at Rufina at laban sa ideya. Tiniyak ng punong guro na lalaban sa Royal Guard para panatilihin si Ripple sa akademyang ito. Sa gabi, habang nasa daan sina Leone at Liselot, biglang inatake sila ng isang Magicite Beast. Ngunit sa kabutihang palad, sila ay nailigtas ng isang Lightning Beast. Nakilala ni Leone na ang Lightning Beast ay kapareho ng sa kanyang kapatid. Sinundan nila siya at dinala sa isang silid sa ilalim ng lupa. Laking gulat nila nang makita ang mga miyembro ng Steel Blood Front na nandoon. Nang walang pagpipigil, inatake ni Leone ang kanyang kapatid. Sinubukan ni Liselot na magbigay ng ilang suporta, gayunpaman, pinigilan siya ni Sistia. Nagalit si Leone at sinabi nito na pagkamatay ng kanilang mga magulang, determinado siyang maghiganti para sa mga taga-Allman matapos silang ipagkanulo ni Leon. Ibinunyag ng pinuno na ang Allman ay inalok sa hierarchy ng Royal Court para maayos nila ang kanilang nasirang relasyon. Nabigla si Leone at tinanong ang dahilan nito. Ipinaliwanag ng pinuno na ito ay dahil ang tanging layunin ng Allman bilang isang lugar ay subaybayan ang nagyelo na Prismer. At ngayon pagkatapos na ilipat ang Prismer, ang lugar ay wala ng halaga. Inihayag ng pinuno na sa loob ng 4 na araw ay darating ang Highlander Emissary upang palitan ang Hero Menace, at sa araw na iyon ay papatayin siya ng Steel Blood Front. Tinanong ni Liselot ang dahilan ng pagsasabi nito sa kanila. Bago umalis, sinabihan sila ng pinuno na gawin ang lahat ng gusto nila maliban sa paglapit sa kanila. Bago umalis si Leon, pinuri niya ang kanyang kapatid na lumakas at ito ay nagpasaya sa kanya. Sa academy, ipinaliwanag nila sa principal ang lahat. Gumawa si Ingles ng isang plano at nagmumungkahi na sila ni Rufina ay pupunta sa kastilyo bilang isang katulong, at makikihalo upang protektahan ang Highlander. Nagustuhan ng principal ang ideya at binibigyan siya ng pahintulot. Pagkatapos ng 4 na araw, handa nang umalis sina Ingles at Rufina. Sa kastilyo, habang ginagawa ang trabaho ay sinusubaybayan nila ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Dumating si Haring Carius, pati na rin ang Highlander Emissary na si Lord Ivel. Sa kabila ng pagiging bata, naabot niya ang antas ng Archlord. Nagsisimulang pumalakpak ang lahat para sa kanya. Sinasabi niya sa lahat na sila ay mga hangal kasama na ang hari. Para lamang sa pagpapalit ng isang may depekto na Hero Menace, ang Highland ay tumatanggap ng Allman at mga resources nito. Nagpasalamat siya sa pagiging tanga nila. Nagsimulang tumawa ang hari at pinahahalagahan ang kanyang matalinong salita kasama ng mga tagapakinig. Ayaw masira ng hari ang relasyon sa Highland kaya naman nilunok ang mga bastos na salita ni Ivel. Gayunpaman, hindi gusto ni Rufina ang masamang ugali ni Ivel. Biglang, ang kastilyo ay inaatake ng maraming Magicite Beast. Sinimulan silang talunin ni Ingles. Gayunpaman, natigilan siya nang makita ang kakaibang pag-atake na ginamit ni Ivel sa Magicite Beast. Ginagamit ng isang guard ang pagkakataong ito at inatake si Ivel. Ngunit ang kanyang pagsisikap ay hinarang ni Ingles. Ang bantay ay isang assassin mula sa Steel Blood Front. Ginamit muli ni Ivel ang kakaibang mahika at hinati siya sa kalahati. Hinala ni Ivel na ang hari ang nasa likod ng pag-ataking ito. Si Haring Carius ay nasa pagpapanik at tiniyak na kagagawa niyon ang Steel Blood Front. Sinabi ni Ivel na kahit sino ang nasa likod nito, dahil sa kawalan ng kakayahan ng hari, ay inatake siya. Kaya para magsisi, hiniwalay ni Ivel ang kanang braso ng hari. Ang mga gwardya ay nasa isang pang-atake na posisyon upang salakayin si Ivel. Gayunpaman, pinagbantaan sila ng hari na huwag galawin ang Highlander o papatayin niya ang bawat isa sa kanila. Umatras ang mga guard. Sa puntong ito, parehong nasa malalim na pag-iisip sina Ingles at Rufina. Nagtataka sila kung tama ba ang ginagawa nila sa pagprotekta sa Highlander o hindi. Sa tulong ng healing gift ni Rufina at kaunting suporta mula kay Ingles, ganap na gumaling ang braso ng hari. Walang pakialam si Ivel. Gayunpaman, bilang kapalit sa pagpapagaling sa braso ng hari, kukunin niya ang kamay ng iba. Kaya, inaalok ni Ingles ang kanyang braso. Dahil sa ganitong paraan ay masusuri niya ang misteryosong kapangyarihan na taglay niya. Habang sinusubukang gamitin ni Ivel ang kanyang kapangyarihan, laking gulat niya nang makitang hindi nakakaapekto kay Ingles ang kanyang pag-atake. Ang dahilan ay tinatakpan ni Ingles ang sarili ng Aether. Ngunit nagulat pa rin siya nang makitang sinisira ni Ivel ang damit. Sa pagmamasid, napagpasyahan niya na si Ivel ay hindi gumagamit ng mana. Nagsimulang magpanik si Ivel at ipinahayag na gumagamit siya ng mana refinement. Pinapataas nito ang kadalisayan at kahusayan ng mana. Itinuro si Ingles, hinihingi niya ang pangalan nito at ang kapangyarihang ginagamit nito. Sinabi sa kanya ni Ingles na siya ay isang part-time na kasambahay, na narito upang kumita ng pera. Alam ni Ivel na nagsisinungaling si Ingles, kaya inutusan niya itong atakihin siya para malaman niya kung anong klaseng magic iyon. Sinabihan ng hari si Ingles na huwag atakihin ang isang Highlander kahit gaano pa niya ito pilitin.
Ipinakita ni Ivel ang kanyang pagkadismaya sa hari. Tinatawag niya itong tanga sa pagsisikap na maging buntot kahit na sa ganitong sitwasyon. Ibinunyag ni Ivel na wala siya rito para palitan ang Hero Menace o ayusin ang ugnayan ng bansang ito sa Highland. Ang punong Hierarchy ay galit tungkol sa Stillblood Front. At para harapin ito, inayos niya ang exchange event na ito para mag-set up ng bitag para sa kanila. At sa sandaling iyon, sa labas, ang isang napakalaking battleship ay lumapag. Alam ni Ivel na ito ang Stillblood Front at handa siyang harapin ang mga ito. Pinayagan ni Haring Carius si Ingles na salakayin si Ivel matapos silang ipagkanulo ng Highland. Tuwang-tuwa si Ingles at sinabihan si Ivel na maghanda. Naglagay siya ng isang hindi nakikitang barrier sa paligid niya. Sa sandaling pasukin ito ni Ingles, hihiwa-hiwain siya sa piraso. Kahit na hindi ito nakikita, nabigla si Ivel nang malaman niyang nakikita ito ni Ingles. Inilipat niya ang magic ng barrier sa kanyang braso. Ngunit bago siya gumawa ng anuman, sinugod siya ni Ingles. Mabilis niyang sinipa at pinalipad siya sa langit. Inutusan ni Haring Carius ang mga gwardya at si Ingles na salakayin ang Stillblood Front at tulungan ang Highland. Hindi niya hahayaang lumala pa ang kanilang relasyon. Kinaladkad ni Ingles si Rufina at umakyat sa barkong pandigma. Si Rufina ay bumaril ng mga arrow at sinusubukang i-distract ang mga ito habang si Ingles ay pumupunta upang sirain ang battleship. Nagpasabog ng Aether Strike si Ingles. Gayunpaman, nabigla siya nang makitang naharang ang kanyang pag-atake. Ngunit nang nakita niya ang pinuno, naiintindihan niya ang dahilan. Habang nakikipag-usap ang pinuno kay Ingles, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na patuloy na salakayin ang barko ng Highland at ang kanilang mga tropa. Tinanong ng pinuno si Ingles tungkol sa Highlander emissary. Humingi ng tawad si Ingles dahil hindi rin niya alam. Naramdaman ng pinuno na lumakas si Ingles at pinupuri siya. Nang walang ibang pagpipilian, naglaban sila. Sa panahon ng laban, nasaksihan ni Ingles ang nakakabaliw na bilis at lakas mula sa pinuno. Nabigla siya nang sabay na gumamit ng Aether Sword at Aether Shield ang pinuno, kahit siya ay hindi pa magawa ito. Matagumpay na naitulak siya pabalik ni Ingles at naipadala ang isang Aether Strike. Gayunpaman, ito ay naharang. Saktong dumating si Ivel. Galit siya sa ginawa ni Ingles sa kanya. Ngunit nang makita niya ang pinuno ng Stillblood Front, nakalimutan niya ang lahat tungkol dito. Binabalaan ni Ingles si Ivel na ang Stillblood Front ay gustong tapusin ang kanyang buhay at iminumungkahi sa kanya na lumayo. Hinihintay ni Ivel ang pagkakataong ito at nasasabik siyang ipakita ang kanyang lakas laban sa pinuno. Maya-maya ay dumating na rin si Sistia. Ginawa siyang sandata ng pinuno. Hindi alam ni Ingles kung paano nangyari pero excited siya. Sa akademya, ipinaalam ni Silva sa lahat na ang mga tropa na sinadya upang kunin si Ripple ay bumalik sa kastilyo pagkatapos ng ilang pagsabog. Sa paghahanap ng tamang sandali, sinimulan ng punong guro ang operasyon upang palayain si Ripple mula sa kanyang sakit. Binuksan ni Leone ang pocket space. Si Silva at ang punong guro ay nagsimulang magpakain ng kanilang mana kay Ripple. Plano nilang bigyan ng sapat na mana si Ripple para wala ng Magicite Beast na mailalabas. Hindi nagtagal ay nawala ng malay si Ripple at nagsimulang lumitaw ang mga Magicite Beast. Pagkaraan ng ilang minuto, pagod na si Leone at nawala ang pocket space. Dalawang Magicite Beast ang natitira pa. Pinuntahan sila ni Nayua at Liselot upang salakayin sila ngunit nabigla sila nang makita silang gumagamit ng isang beam. Sa sandaling iyon, maraming lightning beast ang dumating at inaatake sila. Dumating na si Leon. Nagbibigay siya ng tool sa pagpapagaling at sa hindi kapani-paniwalang epekto nito, lahat ay gumaling. Nagalit si Leone at nagtanong kung bakit siya nandito. Ipinaliwanag ni Leon na pinahintulutan siya ng kanyang pinuno na protektahan ang mahalaga sa kanya. Tinitiyak niya sa lahat na hindi siya naririto para labanan sila, kundi para tulungan sila. Kahit na ipinakita ni Leone ang kanyang galit, sa katotohanan, natutuwa siyang makitang bumalik ang kanyang kapatid. Hiniling niya kay Leone na itaas muli ang pocket space. Bumukas ang pocket space at ngayon ay sinimulan na rin ni Leon na ipa-absorb ang kanyang mana kay Ripple. Sa pagkakataong ito, isang malaking pagsabog ang nagaganap. At sa halip na maraming Magicite Beast, ito ay isang Prismer. Lahat ng tao sa battleship ay nakikita ito mula sa malayo. Napansin ni Ingles ang Prismer at gustong-gusto itong labanan. Napakalaki ng Prismer. Nag-aalala si Rufina na makita itong lumitaw malapit sa akademya. Kahit na ito ay isang Prismer, sinabi sa kanila ng pinuno na hindi pa ito nakukumpleto. Nasa dilema si Ingles kung sino ang lalabanan niya. Pinagalitan siya ni Rufina at sinabihan siyang tulungan agad ang lahat sa akademya. Naglagay si Ivel ng harang sa paligid niya at nagmamadaling lumapit sa pinuno. Gayunpaman, sa nabagong sandata, ang pinuno ay madaling lumagpas sa barrier ni Ivel. Sa maraming mga hit, ang katawan ni Ivel ay nagsimulang maglaho at sa wakas, nawala ito. Gulat na gulat si Ingles. Sa pamamagitan nito, natapos ang misyon. Si Sistia ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo, at kasama ang pinuno ay tumakas.
Sina Ingles at Rufina ay gumagamit ng flying gear at nagmamadaling pumunta sa akademya. Sa akademya, naglagay ang punong guro ng isang barrier, at ginulo ni Yua ang Prismer, habang si Leon ay nag-iipon ng enerhiya para salakayin siya. Kahit buong lakas ni Leon, hindi nasaktan ang Prismer. Inatake din ni Yua ang Prismer, gayunpaman, nagsimula siyang masiksap sa loob ng Prismer. Pinalibutan ng principal si Yua ng barrier para protektahan siya. Ang Prismer ay nagpasabog ng malakas na beam kay Leon. Kahit na hinaharangan niya ito, sa kasamaang palad, ang kanyang baluti ay walang silbi. Sa oras na ito, nasa loob na ng katawan ng Prismer si Yua. Sinabihan ng punong guro ang lahat na pumasok sa pocket space. Siya at si Leon ang kukuha ng Prismer ng mag-isa. Ang punong guro ay naglalagay ng isang barrier sa paligid ng Prismer upang pigilan siya na magdulot ng higit pang pinsala, at hinarap siya ni Leon. Nagising si Ripple. Matapos malaman ang kasalukuyang sitwasyon, sinabi niya kay Leone na alisin ang pocket space. Halos hindi na makatagal si Leon at ang principal, habang inaatake ni Ripple ang Prismer. Gayunpaman, hindi ito masyadong epektibo. Niligtas ni Ripple si Silva, ngunit siya ay nahuli ng Prismer. Nagsisimulang durugan siya ng Prismer. Sa kabutihang palad, nakawala si Ripple mula sa pagkakahawak ng Prismer, ngunit ngayon siya ay nasa kanyang limitasyon. Pagkatapos, pinaralisado ng principal ang Prismer ng ilang minuto. Nag-aalala si Silva kay Ripple. Katulad ng pagtulong niya sa kanya noong bata pa siya, gusto rin niya itong protektahan. Namangha si Ripple nang makita kung gaano kalaki ang paglaki ni Silva mula noon. Biglang nagsimulang mag-transform si Ripple bilang isang sandata, habang sinabi sa kanya ni Leon na itigil ito dahil napakabata pa ni Silva para hawakan ito. Si Ripple ay nalilito at ipinaliwanag na hindi siya ang gumagawa nito, dahil ito sa kagustuhan ni Silva na protektahan siya. Nagiging baril si Ripple, habang nararamdaman ni Silva ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Siya ay sapat na confident na matatalo kahit na ang isang Prismer. Ang Prismer ay nakalaya mula sa paralisado at nagsimulang tipunin ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang solong magic beam. Sinubukan ni Leon na pigilan si Silva sa paggamit nito, ngunit itinulak ni Silva si Leon sa isang tabi. Bago bumaril si Silva, sinira ni Ingles ang barrier at pinatulog siya. Si Ripple ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Nagsisimulang maglaho ang barrier dahil kay Ingles. Ipinakita ng principal ang kanyang pag-aalala at sinabihan si Ingles na gumawa ng isang bagay para sa Prismer. Sinipa ni Ingles ang Prismer sa langit. At habang ang Prismer ay nahuhulog, siya ay bumaril ng isang magic beam, sa kabutihang palad ay pinalihis ito ni Ingles. Sinabi ng principal kay Ingles ang tungkol kay Yua. Nagmamadali si Ingles para iligtas siya, ngunit sa hindi kapani-paniwalang lakas at bilis, hinaharangan ng Prismer ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ay umaatake din ang Prismer. Nagulat ang lahat nang makitang si Ingles ay nakikipagsabayan sa Prismer. Sinusuportahan ng lahat si Ingles, at habang ginugulo ang Prismer, muli siyang sinipa ni Ingles sa langit. At sa buong lakas niya ay gumagamit siya ng Aether Breaker. Ang Prismer core ay nawasak, at tuluyang natalo ang Prismer. Buti na lang at ligtas din si Yua. Matapos itong talunin, gutom na gutom si Ingles. Gayunpaman, siya at si Rufina ay nalulungkot nang malaman na wala na ang cafeteria. Pagkalipas ng ilang araw, si Ingles at Rufina ay tinawag ng hari para sa pagtalo kay Idol at sa pagtaboy sa Stillblood Front. Pagkatapos, ginagawa ng hari si Ingles na pinuno ng maharlikang bantay. Napalunok si Ingles. Binabati siya ng lahat, gayunpaman, tumanggi siya sa posisyon. Gulat na gulat ang hari. Ngunit sa kabila nito, kalaunan ay ginagantimpalaan niya silang dalawa sa pinakamasarap na pagkain. Dinadala nito ang pagtatapos ng Reborn to Master the Blade Season 1. Salamat sa panunood. Mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa bago nating videos.